Hi guys! So ito, it is happened last summer, April. So we decided na bumalik ng Baguio kasi talagang nung last na punta namin doon is maliit pa si Jamie. So mga ano siguro siya, mga 2 years old. So hindi pa niya talaga natatandaan lahat ng mga pinuntahan namin sa Baguio at yung mga experience na pinuntahan namin doon kasi bata pa nga siya. So ngayon, we decided na bumalik doon ngayong 6 years old na siya. So para at least yung memory core niya ngayon is matatandaan na niya lahat ng mga gagawin naming mga activities, mga papasyalan namin. So umalis nga kami niyan sa May Cavite ng 3:30 AM ng madaling araw. So ayan, ang aming driver, ayan si Jamie, and so excited na siya. Excited na yan talaga siyang pumunta at bumalik ng Baguio. At hindi nga yan siya nakatulog ng oras na yan kasi nga alam mo naman ang bata talagang pag mayroon kang pasyal or out of town hindi talaga siya natutulog at excited talaga siya ever since. So kahit naman ng kaming matatanda ganun din naman, di ba? So nag-drop by muna kami. Tumigil muna kami sa sa may Petron para mag-almusal sa Jollibee. So ayan, malaki pa rin siya. Yung yung energy niya is malakas pa rin kahit na medyo puyat siya. Kasi talagang ayan, nagpakit na naman siya. Okay na naman. Ganyan siya. Pag tuwing nakaharap sa kanya ang camera. So ayan ang aming kuya Jacob, 'di ba? Laki na niya. Samantalang nagpunta kami nun sa Baguio, lang din siya nun. I think siya ay 7 years old and now 11 years old na siya. So ayan, on the way na kami, nasa Tarlac na kami niyan sa TP-Lex. On the way na kami niyan ng papunta ng Baguio. Siguro mga na yan, oras na yan, 8 AM. Then ayan, so ayan kami. Inopen namin yung bintana kasi napakainit. I mean, hindi pa naman siya ganun kainit. Hindi pa siya ganun kaya naka-open yung bintana, 'di ba? Titipid kami sa gas eh. Kasi alam niyo naman, napakamahal ng gas nung mga panahon na yan, ng April. Sabi ko, apatak ng 87, 89 ang per litro ng gas. Kaya yan, naka-open. Tapos ayan, close na namin. And then, malapit na kami sa Baguio. Paakit na, ayan na, charan. At yan na ang Baguio. Dumaan nga pala kami sa hindi kami dumaan sa Cannon Road. Sa isa kami dumaan, hindi ko na matandaan kung anong pangalan ng road na dinaanan namin. Pero hindi kami nag-Cannon kasi nga first time nung aming driver na na pumunta doon or umakit ng Baguio. So ayan, nandyan kami sa may Burnham Park at kasama ang palad. Sarado po si yung man-made na man-made doon na river na para sa mga sa may dyan. Tapos siya nag-bike na lang sila. Yan, experience ni Kuya Jacob. So yan, nahirapan siyang magpedal kasi napakaliit daw. Pero nag-enjoy naman siya so far. Ayan, malilim dyan ng time na yan at napakalamig. So ayan nagpunta kami ng Jump Camp Hay. I think in a second day namin yan nung nagpunta kami dyan sa Camp John Hay. Kasi nung first day namin, dumaan lang kami sa Burnham Park at naglaro sila doon sa bike. Tapos kasi nga sarado. Tapos yung sa may second day namin, yun nagpunta kami. Tapos ayan, on a second day, on a third day, punta kami ng ng breakfast namin. So bago kami mamamasyal ulit. So ayan, nag-aantay kami ng aming breakfast habang si Janie ay umaarte-arte na naman siya sa camera. Kasi ayan, so ako ayan. At yan ulit si Kuya Jacob. Yung aking panganay dyan ay hindi nagpapakita sa camera. Ayan, so akin siyang kinuhaan. Siya ay camera shy, si Kuya. Sudali namang aming papa. Ayan, second day, pumunta kami niyan sa Egorot Stone. Ayan, ang makikita sa loob ng Egorot Stone. May tumatawa nga pala dito sa aking background, si Jenny. Habang ako ay nagbo-voice record. So, ayan, ang pinunta, napakainit na panahon na yan. So, dapat talaga pag pumunta kayo dyan, huwag niyong kalimutan ng inyong sunblock.
Kasi alam nyo ba, pagbalik namin ng Cavite, kala mo naligo kami sa dagat at nangitim kami. Kasi nga, ang tirik ng araw dyan. Pero malamig ang simoy ng hangin. Pero yung naglalaban yung lamig at init. Mainit yung tirik ng araw, tapos malamig yung simoy ng hangin. So, okay siya. At, hindi ka pa rin naman ganun pagpapawisan. Kaso nga, mangingitim ka lang. So, ayan yung Igorot Stone Age. Ayan, may mga costume sila dyan. Kung gusto nyo magrenta ng mga costume, meron yan sila dyan. Ating 150 yata yan. Ayan si Kuya Jacob, oh. Init. And then, after namin sa Igorot Stone, pumunta kami sa Bell Church. Ayan, nag-model-model siya. Ayan. And then, ang gaan-gaan ng feeling ng kanyang hair. Ayan, sige. Model-model lang siya dyan. And then, finally, pumunta kami dyan sa may... Ano nga ba ito pangalan itong hotel na to, Jacob? Ang hotel na to, kung saan... Sa may, ayun, Diplomat Hotel. So, nakalimutan ko na talaga kung anong pangalan yan, mga tourist spot. Ayan, nagpunta kami dyan. So, hindi na kami masyadong lumapit dyan, guys, kasi baka kami ay, alam mo na, may makita kami dyan kakaiba. Takot lang ang peg. Ayan, silang dalawa. Ayaw nilang lumapit. Hindi rin kami lumapit dyan. At yan na, bumalik kami ng hotel. Kasi kakain na naman kami niyan doon sa kanilang restaurant. So, ayan, pakit kami niyan doon sa restaurant nila. Nasa 6th floor nga pala ang kanilang restaurant dyan. Sa Orchard Hotel kami niya nakastay. And then, yan yung room namin. Nandiyan sa my ground floor. And then, yung resto ay nasa 6th floor. So, maganda rin dyan sa hotel na yan. At ano din siya, pre-breakfast. And meron na rin, pwede rin kayong kumain ng mga, mga lunch or dinner doon sa taas, sa resto. Yan. So, wag yun na kayo mag-expect na may aircon sa kanilang mga kanilang mga room kasi wala talagang aircon. So, yan yung mga kinakain namin. Nagsilog lang kami dyan. Fried rice, ayan si Janie. And then, after namin kumain, ayan, pababa na kami ng Manila. At since hindi nga kami dumaan sa Cannon Road, nung paakyat kami, nung pababa, doon na kami dumaan. So, ayan yung way pababa sa may Cannon Road. At kasi gusto rin namin makita yung, yung lion heads na nandiyan sa may Cannon Road. So, ang masasabi ko lang, okay ang pababa, wag lang yung paakyat kasi alam nyo na, 'di ba, kapag baguhan ka pa lang, so dapat hindi ka muna magta-try doon dumaan sa mga alam mo delikado. At hindi ka pa sanay sa kung paano mag-drive ng paakyat. So, ayan, yung madadaanan mo, matarik din yan dyan, guys, ha, pababa. Pero control lang, dahan-dahan lang kami dyan kasi nga bago pa lang kaming dadaan. Kasi gusto lang namin talaga makita yung Cannon Road at makita ni Janie yung yung Lion's Head at may experience namin yung daanan talaga siya. So, dahan-dahan lang kami dyan, guys. Hindi kami nagmamadali. Huminto pa kami dyan para mag-picture-picture. Alam mo naman, para meron kaming remembrance sa Lion's Head. So, ayan, malapit na kami dyan, guys. Ayan na yan. Pag ikot mo dyan, kasi para siyang para pasigsag. Pag pababa mo dyan, guys, andyan na yung Lion's Head. So, para sa mga baguhan, ha, huwag kayong dadaan dyan sa paakyat. Kasi nga, masyado siyang mataas. Kapag hindi ka pa masyadong sanay mag-drive ng Baguio, ay advice ko ay wag muna kayo diyang dadaan sa may na lang kayo, Marcos Highway na lang kayo dadaan. Yun yung pala yung daanan na dinaanan namin nung papunta pa lang kami sa Marcos Highway. And then yung pababa kami, nag-Cannon Road kami. So kaya namin pababa sa Cannon Road kasi dahan-dahan lang naman kami dyan at hindi namin kailangan hindi na kailangan umakyat ng pataas kasi more on pababa lang siya. Diyan nga pala may mga pulis nga pala dyan sa may Lion's Head kasi bawal na dyan, pagkapakit ka ng Baguio, bawal kang huminto dyan sa may Lion's Head kasi nagkukos na unang habang traffic. So pagpababa ka, hindi ka naman na pagbabawalan basta meron silang designated parking dyan. Yun lang.